Yan, so sa mga hindi busy, no, pwede tayo magpa-open ng camera. Kasi mas maganda po na nakikita ko kayo. Ako lang yung ay, Daddy yun to, di ba? Shoutout po kay Daddy Imong. Yan, kay Daddy Imong. Yan, so mag-share screen na ako, no? Ayan, so parang kinabahan naman ako bigla. Imagine nyo guys, so, di ba? Yung parents mo makikinig sa'yo mag-training. Ayan, so share screen muna ako na ito yung mahalaga to kasi hindi naman to, no, actually na tuturuan ko kayo kung paano mag-invite, paano isa lang to sa mga dapat alam natin, no? And napakahalaga to kasi 'di ba pansin niyo maraming mayaman pero yung iba naghirap din. Maraming nakuha yung successful, nag-success din pero hindi tumagal, no? So, meron mga kulang, 'di ba? Meron silang mga ginagawa na kailangan iwasan or hindi dapat gawin. And siyempre, 'di ba, mahalaga talaga to kasi foundation kasi ayan, ano ko lang din. Ayan, so, yan. More on, tinuturo ko talaga is yan, personality development. Yan, pasalamat muna tayo kay Coach Henry. Bigyan natin ng confetti, drum. So, sa akin na po ang mic. Di ba? So, yan. Start na po tayo, no? Yan. So, yan po ang mahalaga to, no? Yung personality development kasi dito lahat eh. Hindi naman pwede na ano na mabilisan no na yaman ka agad pero yung karakter natin or tayo hindi tayo nag-grow ba. Ito kasi mag-i-improve tayo dito. Yan din. Dito sa negosyo habang natututo tayo, patagal na patagal, siyempre, maano natin, matututunan natin lahat itong negosyo. Mahalaga to, hindi naman pwede na na alam na natin paano agad gawin. Meron kasi tinatawag na po, proseso. Yan. Yan, so, yan, magpapakilala muna ako, no? So, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, and I'm Christian Binluan, no? Live Good full-time affiliate, no? Yan, so, that former IT 1 year. So, ang pangarap ko talaga noon, maging computer programmer. Yan, so, 'di ba, sa hirap din ng buhay, financially problem, 'di ba? And hindi kaya mag-aral din talaga, no? IT 1 year, ano po yan? Iba information technology. Ano po yan? Isang taon tambay, 1 year po. Yan, so, that time, 18 years old, nag-start na po ako mag-service crew. I think 3 years din ako doon. Isipin nyo, sa loob ng 3 years, wala po talagang absent. Yan, then naging SA custodian. Maganda lang yung pakinggan, pero ang ginagawa po talaga is naglilinis ng sapatos or nag-i-stock ng mga sapatos sa isang mall. Yan din former FW from Japan, no, sa mga kagaya ko dito, no, mga OFW, no. So nauunawaan ko po kayo, no, sa sitwasyon niyo ngayon, 'di ba? Hirap din talaga pagka malayo sa pamilya, lalo pag meron ka ng sariling pamilya, 'di ba? Ayan, 3 years po ako doon sa Japan and ang trabaho ko po talaga doon, welder. Welder po kami ayan, yung kung nakikita niyo po yung picture ko, yan. Sa likod, malaking bar ko po yan. Yan. Then, former closed-minded. Ano yun, coach? Dati tayong sarado talaga, hindi natin pinapakinggan yung ganitong industry, di ba? And maganda pala yung ganitong industry kasi madedevelop ka talaga eh. Mas mabilis kang matututo, marami kang maano sa buhay. And lahat ng mga nandito, yung mga tao positive. Kasi yung iba sa labas, negative. Hindi yung positive sa COVID ah. Tapos na yun, no? So, yan, last year, no, affiliate marketer, no, since 2023. So, yan, ano rin, financial literacy, nag-invest din tayo dyan tungkol sa pera, di ba? Kailangan kasi yung pera, inaaral din pala. Yan, so, businessman, co-owner, at yan, kasi five test. Entrepreneur din. Entrepreneur din. Lahat tayo dito entrepreneur kasi lahat tayo nagte-take ng risk, di ba, dito sa business. Ayan, so, enough for that, no? Simula na tayo sa training. Yan, no? Ang topic ko ngayon is yan, 10 things you must avoid to become successful in the future. Ito yung mga kailangan nating iwasan, no? Para maging successful tayo sa hinaharap. Kasi I believe lahat tayo dito magiging successful. And yung pag-maintain, di ba? Madali lang maging successful eh. Ang tanong lang, pag-maintain. Ang tanong, nakuha mo ba yan ng sa mabuting paraan or sa masamang paraan? Di ba meron ganun, mabuti or masama? And isa to, kailangan alam natin to.
para mas mapabilis or ma-stay natin yung ating success or pagyaman natin sa hinaharap. Ayan. Ayan. Ito yung number one. Tayo sa number one. Ayan. Ayan. So, sino yung mga dito? Ano ha? Dito, mga partners, coaches, hindi ko naman kayo patatamaan, pinapatamaan dito. Kung sakaling tinatamaan man kayo, hindi po kayo yun. Oh, yung katabi niya. Tsaka, di ba sabi nga na, yung katotohanan masakit, pero yung katotohanan yung magpapalaya sa'yo. Ayan, kung tinatamaan, say ano na lang. Ayan, so, ayan. Huwag na maingay. Yan, number one, spending too much on shopping. Sino ba yung mga, lalo na yung after ng commission, no? Pag after may commission, kung sino man yung, di ba, kinakashing, nakwento nga, no? Kinakash out agad, pero di pa pala siya nakapag-subscribe. Pambili agad ng kung ano, Shopee, Lazada. Oh. Kailangan prioritize din natin yung ating business. Kailangan natin ano, lalo kung magkano pa lang hiningitan natin, kunyari $10, ano mo muna, wag mo muna ilabas, i-subscribe mo muna ulit. Kung $15, ilabas mo lang yung $5 lang. Yan. And kailangan ano din, tomorrow on sa buhay din talaga yung tinuturo. Kailangan na monitor din natin yung ating mga needs tsaka wants. Ano ba yung mga kailangan lang tsaka gusto natin. Yan. Yan. Then, be mindful on your spending habits. Kailangan, ano mo rin yan, yung mga, kung ano ba yung mga pinagbibili mo, mga ginagastos mo. Mahalaga yan kasi dapat yan kumare, nabe-breakdown nyo. Hindi yung pagka dumating yung araw, pagka wala na kayo, tsaka nyo lang. Tsaka lang po natin isipin, nasaan na kaya napunta yung sahod ko. Di ba? Kasi hindi natin alam. Dapat na-monitor nyo po yung lumalabas tsaka pumapasok. Pero kahit na maliit lang yan, dapat nakalista. Hanggat maaari. Yan. And yun, yung ano, yun, I deserve it. Ito, ano yung I deserve it. Wag naman yung ano, yung lagi na lang, no? Wala naman tayong ano, kung hindi naman sobra-sobra, no? Yung kaka-deserve natin, hindi natin namalayan na wala na pala. Wala na pala natira para sa atin, no? Parang nagastos na pala natin lahat. Nga, example, di pa tayo nakapagbayad ng ano man, anong bills man, tubig, kuryente, wifi. Tapos uunahin mo yung wants mo kaysa sa needs. Di ba? Importante dapat inauna natin yung mga needs bago yung kung may extra, doon na papasok yung wants. Di ba? Kung maaari nga mag-save di ba? Kasi meron tinatawag na ano postpone gratification. No? Mas matagal, mas maganda na parang sacrifice now then enjoy later. No? Yan yung kaka-deserve dapat hindi lagi depende yan sa inyo. And yan, dito naman sa negosyo natin, kailangan nire-rewardan nyo din yung sarili nyo. For example, may ano ka, may napasali ka, isa lang, o may 1-4 ka. Rewardan mo yung sarili mo para naman nagiging parang pleasure din, no? Para sa sarili mo na ulitin mo yung bagay. Para hindi ka rin ma-burn out or mapagod sa ginagawa mo. Yan, i-rewardan nyo rin po yung sarili. Yan, so, sa mga gusto mag-take note or print screen or print screen ba yan? Ha? Screenshot, pwede po yan. Mag-screenshot po muna kayo. Yan, so yan, colorful talaga yung ginawa ko, no? Para yung iba baka hindi antukin or maano. And I think mga 1 linggo ko rin tong ginawa, no? And I invest time din talaga na gusto ko, may share ko din yung mga knowledge ko, natutunan ko, wisdom, ganyan. Para sa lahat matuto. Lahat tayo dito magiging mayaman, magiging successful. Kaso lang, kailangan natin ma-maintain. Ibang kwento kasi yun eh. Ayan, so number 2 tayo, no? Tama ba yan? Number 2. Yan, yung ano, paghiram ng pera, borrowing money, kasama din yan. Ha? Kailangan iwasan din natin hanggat maaari. Stop na po natin yan. No? Pero kung emergency naman, kailangan talaga, wala tayong magawa. Pero mas maganda, mag-prepare. Stop na natin yan. Yan, alam nyo ba yan, yung debt? Ang pronunciation talaga yan is parang like debt. Debt talaga yung pronunciation. Kasi, ano yan, mabigat talaga yan eh. Pag nagkaroon ka yan. Iba yun pagka meron ka yan. Minsan, hindi ka patulugin, isipin mo paano ka makakabayad. May pressure yan eh. And as for Robert Kiyosaki naman, kung kilala niyo isa rin yun, one of my mentor din yun na pinapakinggan din talaga. Kasi kung sino yung pinapakinggan mo,
sooner or later, time will come, yun yung magiging ikaw. So, kung pinapakinggan mo yung mga marites, yung mga hindi rin naman successful sa buhay nila, o yun yun. Wag ka na magtaka kung ano yung para magiging future mo. Yan, good debt and bad debt. Merong tinatawag na good debt and bad debt eh. Kung bad debt, nanghiram ka, umutang ka, ginastos mo lang sa once, di ba? O, yun yung ano din masama. Pero kung good debt, umutang ka, ininvest mo sa negosyo, pinatubo mo, di ba? Yun yung tinatawag na good debt. Dapat, alam ko naman more on, alam nyo na yan, di ba? Pero yun nga, bawal acne. And mas maganda na nare-remind tayo, baka nakakalimutan natin. Yan. Ito no, poor people borrow money to buy liabilities. Yan na nga yung bad debt na tinatawag. Dapat iwasan natin hanggat maaari. Kasi yan, malulubog kayo niyan sa ano. Ayan, so, kasi dito pine-prepare tayo eh. Pine-prepare tayo na kasi magiging successful tayo sa inarap. Kailangan preparation. Ayan, sabi dito yan, yung loans, di ba? At ako din naman nun eh, biktima rin yan. Pero nung nakapag ano na ako, nung nakapag-luwag-luwag na rin, inuna ko talaga, bayaran yung mga utang. Kasi mabigat din yan, di ka makatulog. Yung may pasanin yan, iniisip mo eh. So, yan. Sabi nga, no, if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Kung ano yung lagi mong ginagawa, paulit-ulit. Yun at yun lang din. Yung tulad niyan, ikaw to. Tapos magbabaro, ano ka, babayad ka niya, may utang ka. Paulit-ulit lang yan. Yan yung tinatawag din na rat race. Paulit-ulit lang. Nagkakaedad lang tayo pero walang nagbabago. Yan, loans, hiram ka, din bayad mo ulit, hiram ka, bayad mo ulit. Minsan nga yung iba po, no? Wag naman sana meron tayo dito, no? Kung nangyari man sa atin, dapat aware tayo. Yung iba, bago pa dumating yung sahod, nakasanla ng ATM. Ayun po yung wag iwasan niyo po, no? Lalo kung dadali lang naman natin sa wants, no? Hindi naman kailangan talaga, hindi naman needs. Mas maganda na mag-sacrifice din muna. Kasi rewarding po eh, pag-sacrifice pagdating ng araw. Ayan, then, next time. Ayan, dito sabi nga sa Proverbs, no? Proverbs 22:7. The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. So, kung sino daw yung mga nangungutang o nangihiram, no? Sila daw is parang mga slave or katulong na mga nagpapairam. Ayan, kailangan makalaya na tayo sa debt, sa utang. Yan, so, yan, number 3. Yan, so, may natututunan ba? Pa-type naman dyan, mga partners ng number 1. Kung meron tayong natututunan, no? Inom lang ang tubig. Ayan, thank you so much. Thank you so much po sa mga nagpa-participants, no? So, number 3 na tayo, no? So, yung number 1, spending too much on shopping. Number 2, yung borrowing money. Ito po yung number 3. 10 lang to mga partners, coach, no? Yan, tingnan ko muna sino yung mga nagpa-participant, no? 15 tayo dito, eh. Ayan, si Coach Michelle, Coach Sobay, Coach Henry, Coach Anthony, Coach Ishumi, yan. Coach Red, yan, si Daddy ko, si Coach Lydia. Yan, so salamat no sa mga nagtatype. Si Coach Sagira Ibrahim. Ganda ng pangalan niya, no? Coach Sagira Ibrahim. Parang yung pinakaunang disciple ni Lord. No? Yan, people pleasing, no? Ito, marami to, no? Marami, bakit tamaan kayo dito? And kahit naman ako, dati. Ewan ko lang din ngayon. Pero mas maganda aware tayo, alam natin para nababago po natin. Yan, Maria Ganda Sanchez, sumabol din, no? Yan, people pleasing. Yung mga tao na ano, kailangan maganda yung suot. Yung parang nagpapa-impress sa ibang tao. People pleasing. Marami yan. Ayan, good in the eye, yung kailangan pag lumabas, kailangan dinumero sa katawan, no? May kung ano nang nakaano, di ba? Para lang i-impress yung iba. Okay lang 'yun pero mas maganda parang para lang sa sarili, hindi tayo nagpapaano sa ibang tao. Kailangan branded, di ba, paglalabas. Wala namang masama no kung excess na yung money mo, sobra-sobra na talaga. Pero kung ang masama lang, yung parang ginagawa mo lang siya para sa ibang tao, hindi para sa sarili, para lang i-please sila. Yan, madalas yan eh, itsura. Kung ito lagi iniisip nyo no, sa pag may sinusuot kayo. Ay, tatapusin ko muna.
Sabi nga dito, extravagance is the luxury of the poor. Di ba? Ito naman sa mga rich, thrifty is the luxury of the rich. Yan. Then, ito yung mga madalas na tanong nyo sa sarili nyo, kung madalas yung ganito kayo, no? Ito ba yung iniisip nyo? What will they think? Yan, lalabas ka. Ano ba isipin nila? Ito, after ng training, madami kayo marirealize talaga. Magiging, ano kayo sa sarili nyo. Yan, what if I say no? Di ba? Yan yung mga pagka ganyan, ano nyo, yung, ibig sabihin niya, pagka iniisip nyo, or sinasabi nyo, people pleaser kayo. Will we still be friends? Yan. Will they get mad? I wish I could say no. Yan, yan po yung mga sign, no? Yan, yung pag ganyan. And meron pa dito, no? Yan, sa mga gusto mag-screenshot, pwede po kayo mag-screenshot, no? Thrifty, ito yung parang ano eh, yung hindi sila wasteful, hindi sila magastos kung saan-saan nila binibili yung pera nila. Yung mga maya, namomonitor talaga nila yung lumalabas tsaka pumapasok po sa kanila. Yan, thrifty parang ano yan, matipid. Parang not wasteful, hindi sila maan. And ayan, what is a people pleaser? A people pleaser constantly goes above and beyond to make others feel good, often putting themselves in harm's way without reciprocation. Many people pleasers may feel that others will value and accept them because of these efforts. As a result, they become too physically and emotionally drained to meet their own needs. Parang pag hindi ka nagustuhan ng taong piniplish mo or hindi na-appreciate, parang manghihina ka na. Malulungkot ka na. Parang ganun. Diba? Ganun daw po yung mga taong people pleaser. Parang gusto nila na pag ginawa ko ba to, maging okay ba yung tingin niya sa akin? Parang ganun. Iniisip niyo lagi yung isipin ng ibang tao. Kung tingin mo naman maganda para sa'yo, para sa gusto mong punta, gawin nyo. Gawin natin. Hindi yung, yun dito, mag-join lang tayo sa Zoom kasi gusto ng coach natin. Hindi tayo umatin dahil gusto natin. No? Mahirap kasi yung isang bagay na pinipilit kang gawin, yung against ka. Mahirap po yun. Yan. Often putting themselves in harm's way without reciprocation. No, reciprocation, ano yan? Parang give and take. Yan. So, ito yung mga sign para alam natin, no? Sign you're a people pleaser. Hindi ka maka-no. You cannot say no. You feel anxious about others' opinion. Kung ano yung sabihin sa'yo ng ibang tao, sabihin sa'yo. Yan. Iniisip mo lagi. You never have you time. No? Di ba kaya namin sinasabing me time? No? Dapat meron din kayo me time. Meron din po tayong me time. You feel guilty setting boundaries. You apologize for things you don't need to. Yung mahilig mag-sorry kahit di nyo naman talaga totally na hindi nyo naman talaga totally na kasalanan para lang ma-please sila yung ibang tao. You need constant approval. Lagi ka pang nagtatanong kung okay lang ba ganito. Basta kung alam mo naman sa ikakabuti, gawin mo. You generally don't share your feelings with others. Kung ayaw mo ng mag-share ng feelings mo sa ibang tao. Advice ko lang din sa lahat, don't be a people pleaser. Yan, meron pa yan, no? Ito yung mga 7 strategies to stop people pleasing. Yan, number 1, stop literally. No, stop. Ngayon, pwede kayo mag-post, mag-stop muna. Literally, stop right now and think about the times you have said yes when you really wanted to say no. Yung isang bagay, ayaw mo naman talagang gawin, napipilitan ka lang kasi baka magalit siya or maano siya. Take your time. If someone asks for a favor, take time to think about it or check yours. Kahit na kakapis mo sa isang tao, no? Kahit na meron ka namang schedule, di ba? Masisingit yung schedule mo, ibabaliwala mo ng iba. Yan, kailangan alam nyo rin yung schedule. Ayan, be fair. Am I being fair to myself? May napapabayaan mo na yung sarili mo. And others in my life if I say yes. Don't over-apologize. If you can't make a commitment or have to say no, simple, I am sorry is okay na yung nag-sorry ka, huwag ka nang magsabi ng kung ano. Sabihin mo lang, I'm sorry. Kung talagang kaibigan mo yan or concern yan sa'yo, yung sorry mo, tanggap yan. Start small. Limit your availability to help. Set a time limit or ask for assistance on small things. Ito, number 6. Forget the fear. Baka takot lang kayo kaya kayo sumusunod, di ba? Dapat, yun nga, yung ginagawa nyo, gusto nyo talaga. If others get mad because you say no occasionally,
they are not people you should be surrounding yourself with anyways. So, kung hindi naman talaga na sila concerned sa inyo, yan, pinagagalit sa inyo, sa atin, di ba? Hindi talaga sila yung para sa atin or hindi talaga natin sila maturing na kaibigan, parang ganun. Yan, then ask for help, recognizing when it's too much to handle or if you need help, sa some sign of someone who is confident and assertive. Yan po yung para matigil na yung kung merong mga ano, no, people pleaser. Yan, so yun lang yung number 3. Ito yung number 4, no, dito marami na makaka-relate dito, no. Ayan. Madami nang makaka-relate po dito. Scrolling aimlessly. Yan, alam nyo ba, parang lang kayo nasa ano yan. Dito, parang ito yung bilog, tawag dito yung paikot-ikot lang. Yan, kaka-FB, yung sa FB, TikTok, games, di ba? Parang walang dito rin malalaman niyo rin kung ano ba yung purpose niyo. Bibigyan ko kayo ng mga sign or reason, 'di ba? Ayan, yung Facebook. The Facebook logo makes sense now. Yan yung mga nagpe-Facebook, scrolling aimlessly. Yung parang nag-open ka ng Facebook, di mo naman, parang wala kang goal ba, wala kang purpose. Pumunta ka lang ng FB. Tapos scroll lang sa TikTok, sa games. Sa games, dati ako biktima din, no? Kasi yun nga, nag-enjoy lang ako kaka-games. Pero ngayon, tinigil ko naman na kasi yun nga, parang sayang waste of time din. No? And yun, sa TikTok okay lang naman kung nag-affiliate ka ng TikTok, nagbe-business ka. Or sa FB, okay lang din yung FB kung ginagawa mo naman na platform para makatulong sa sarili mo. Hindi yung nag-FB ka, wala namang masama, no? Hindi ko kayo pinipigilan o binabawalan, hindi ako nagbabawal dito. Sa akin lang, ano ba, may purpose. Ano bang purpose nyo? Yung hindi nyo alam, sabi mo, kung mga 3 hours na 1 hour o 5 hours ka na nag-scroll tapos wala naman, tapos gusto mong yumaman, mali po yun. Yun na po yung mali. Time is money. Yan, so di ba, yung kung maiintindihan nyo talaga, napakalaga po ng oras. Kasi yan po yung bagay na pag in-spend mo, hindi na po yan may babalik. Spend it wisely. Yung araw ngayon, hindi na to babalik eh. Nakalipas na, hindi na to babalik. Kailangan, ini-invest natin meron tayong learnings, no, na matututunan. Yan, focus kayo sa buhay. Focus in life. Sa buhay niyo, wag po sa buhay ng ibang tao, ha. Yan, focus po kayo sa buhay. Sa buhay, sarili talaga. Yan. Take advantage of technology. Yun, sabi ko kanina. Sa pag-FB. Take advantage yun. Gawin yung pang negosyo. Lalo, nandito tayo sa negosyo. I-post nyo about sa business. Yung FB nyo, para nyo rin pong tindahan yan eh. Ngayon, example, meron kayong clients. Pag nag-chat kayo dyan, unang punta nyan sa profile nyo eh. Nag-offer ka ng negosyo, tapos ang makikita sa wall mo, puro kadramahan, puro meron kang kagalit. Tingin nyo ba, sasama sa inyong tao, parang, ay, pangit to kasama, parang negative. Hindi tayo samahan. Maganda yung pinupost natin, mga about business, tapos masaya tayo. Di ba? Kahit di naman, yun, kailangan ganun. Kailangan, na-excite sila, gusto kanila makasama. Ayan, sabi nga dito, no? A man without a purpose is like a ship without a rudder. Isipin niyo, no, yung sobrang laki ng barko, no? Pero ang nagko-control lang yung rudder. Kahit sa naman, kahit yung eroplano, 'di ba? Nagko-control din naman 'yan yung controller niya, 'di ba? Napakalaki nun, 'di ba? Parang yung kahit malaking tao, no, ang nagko-control din naman sa kanya yung isip niya eh. Yung purpose. Yan, dito, 'di ba? Meron tayong kanya-kanya tayong purpose. Yan, pagka wala daw tayo niyan, kung saan lang yung hangin, kung saan lang tayo dalhin, doon lang mapupunta pagka walang rudder. Pagka walang purpose. Yan. Ito din, no? When a person can find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure. Kahit ako, ano din, biktima din ito, no? And ito, hindi na ito, minsan, may kilala nyo rin yung sarili nyo. Pag minsan, meron kayong iniintindi, sobrang lalim, hindi nyo na maintindihan. Minsan, ini-ignore nyo na lang. I-ignore na. Nagpupunta na lang tayo sa ibang bagay. Dinidistract natin yung sarili natin. With pleasure. Yan, nanood tayo ng mga video na nakakatawa. Or kung ano man yung mga ginagawa nyo, ano man ginagawa. Ganun, nadidistract tayo. Yung sense of meaning, di na natin, kunyari, meron tayong sinesearch na word, malalim, or hindi natin maintindihan. Di ba? Nadidistract natin sarili natin sa pleasure. Ayan. Ayan, to. People with purpose, goals, and visions
have no time for drama. Yun nga yung sabi ko sa inyo kanina. Walang time, no? Yung tao mayroong purpose, alam nila yung goals nila, may vision, wala yung oras magdrama. Ano lang sila, yan, no? They invest their energy in creativity and focus on living a positive life. Diba? Hindi yung negative talaga, no, na hindi na yan yung mga taong merong ano talaga, alam nila yung purpose nila, alam nila yung goals, mayroon silang vision na nakikita. Hindi na yan magdadram. Mag-ano lang yan, mag-i-invest na lang yan sa ano, learnings, yan, mag-focus na lang sila sa business. Positive talaga yung ano. Yan, eto dito malalaman nyo, no, kung sinong mahilig magbasa dito, no. So, ito konting ano lang, word lang, no. So, medyo Japanese, no. So, I take advantage yun na lang. Ayan, kung alam niyo yung libro, meron kasi yung libro eh. Ang title ata ng libro, Ikigai. Yan. Ito, basahin natin. What does Ikigai mean? Ikigai is a Japanese term that blends two words. Iki meaning to live and gai meaning reason, which translate to a reason to live. So, a reason to live. Yun pala meaning ng Ikigai, a reason to live. Yan, it's a concept that encourage people to discover what truly matters to them and to live a life filled with purpose and joy. Alam nyo ba sa Japan, madami sila doon, umiidad 100 years old. Mamaya, ano yun, dilagay ko ni centenarians, super centenarians, 100 years old, 110 years old, no? Ganon, mahaba talaga yung buhay nila. And dito sa business na ginagawa natin, alam niyo naman kung ano yung purpose nyo. Ayan, tanong, itong ginagawa natin, yan, i-connect na lang natin, no, sa Live Good sa ginagawa. Yan, kailangan ba ito ng mundo? Ayan, the world needs it. Supplements, food supplements, di ba? Kailangan yan ng mundo. Ayan, you are paid for it. Binabayaran ba kayo dito? Meron kayong commission. You are great at it. Ang tanong, maano ba tayo dito? Great ba tayo dito? Di ba? Kung hindi pa, na-improve naman yan. Continuous journey naman eh. Ang success, hindi naman yung destination. Continuous naman yan. Yan, ang tanong, mahal nyo ba yung ginagawa nyo dito? Yan, mahal nyo ba yung mga apply nyo, yung mga coach nyo? Mahal nyo ba yung ginagawa nyo dito? Kasi kung hindi nyo to mahal, mabilis lang kayong mawawala. Lalo kung iba, yung pera lang tingin talaga. Ano? Pagka hindi kumita, wala. No? Hindi alam na matagal, may proseso pala na tinatawag. Yan, passion mo ba to? Passion mo ba? Gusto mo ba talaga yun? Then profession. Matatawag mo bang profession to? Ako, matatawag ko talaga na profession to. Kaya nga po, ginibap ko na yung Japan, no? Although malaki talaga yung kinikita doon. Pero kung titignan nyo, business, napakaganda. Profession talaga to matatawag. Lifetime to, hindi to 10 years, 30 years, mga hindi to, ganun, basta-basta. Kung malalim na alam nyo, no, yung mga subscription club, matatagal na yung mga yan. Pero wala silang binabalik na commission, di ba? Ito pa kaya na may binibigay, hindi magtatagal. Tsaka hindi malulugi yung company. And yan, meron tayong mission. Meron ako ditong mission. Di ba? Yung mission ng company. Di ba? To help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Yan, and nasa gitna, yan po yung purpose. Yan po yung kailangan nyong malaman. Kahit saan man, ito may apply nyo to kahit saan. Para malaman nyo yung purpose nyo. So, meron pa yan. Yan, no? Yan. Okay lang po, Ma'am Aida Tabo Dara. Yan, ano na lang, sit in na lang, enjoy na lang po, no, sa pakikinig. Pwede po kayo mag-take notes or mag-screenshot. Yan, pwede kayo mag-screenshot ngayon kasi nilagay ko na lahat. After interview yung 100 trivia lang, centenarians and super centenarians. Ibig sabihin centenarians 100 years old, then super centenarians 110 years old. In Ogimi Okinawa to try to understand their life philosophy and longevity secrets. The authors developed their 10 rules of Ikigai. So, nagawa ng nag-interview sila doon, no, yung mga matatanda, bakit daw 100 years old, tsaka 110 years old. I think mga 140,000 yung ganun nila. Ang dami. Sa atin, di ba? Ayun, bakit sobrang haba ng buhay nila? Yan lang ginagawa nila. Kung stay active, hindi sila nagre-retire, don't retire. Kung ano man ginagawa, stay active lang, don't retire. Kasi madalas pansin nyo, yung iba pag nag-resign, doon na lumalabas yung mga sakit, doon na lumalabas yung mga kasukasuhan. Okay lang pala, stay active, don't retire, and take it slow. Dito sa business natin, take it slow.
learn muna talaga. Di naman pwedeng kumita ka agad ng 1 million dito. Although may kumikita na, no? Pero huwag ka magmadali ng sobra. Di ba pag tumakbo ka ng mabilis, pag napatid ka or nadapa ka, pag natinig ka malalim. Take it slow. Dahan-dahan lang. Yan, don't fill your stomach. Ito yung mga ano sinabi doon yung sa mga in-interview. Surround yourself with good friends. Yan, yung mga positive na tao. Pag Ah, negative, dalsin nyo na. honestly. Hello? Ayan, i-mute ko muna kasi naririnig ko. Yan, baka andyan yung amo niya. Ayan. So, get in shape for your next birthday. Yan, sino mga mag-birthday dyan? Oh. Then smile. Yan, sabi nga ni Coach Henry kanina, di ba? That's smile. And reconnect with nature, no? Yan, sa mga hindi nakakalabas. Kailangan mag-reconnect din kayo sa nature. Give thanks. Yan, lagi magpasalamat. Ako, inuugali ko yan. Minsan, kahit ako yung nakakatulong, ako pa yung nagpapasalamat. I-try nyo yun. Mas masarap sa feeling. I-try nyo yung kayo yung tumulong, kayo pa yung magpasalamat. Mas maganda yun. Yun din yung turo ng mentor ko eh. Di ba? Ikaw na yung nakatulong, ikaw pa yung magpasalamat. Iba, di ba? Di ba? Dapat sila yung magpasalamat sa'yo. Pero try nyo po, kayo magpasalamat. Gawin nyo, iba yung feeling. Yun po yung pagiging thankful and grateful. Eh, ano ba, kayo ba? Mas gusto nyo ba na kayo yung tinutulungan o kayo yung tumutulong? Ako, mas gusto ko kasi ako yung tumutulong eh. Sabihin natin sa pinaka layman's term, mas gusto nyo ba kayo yung inaabuluyan o kayo yung nag-aabuloy? Di ba? Mas maganda tayo yung tumutulong, tayo yung nagbibigay. Give thanks. Ayan, and live in the moment. Yan, ganito, enjoy nyo lang. Nandito kayo, training kayo, nakikinig 100%, and focus talaga. Follow your ikigai. Yan, kung ano man yung purpose nyo, sundin nyo. Yan, so, yan, no, once you discover your ikigai, di ba? A reason to live, parang dahilan para mabuhay. Pursuing it and nurturing it every day will bring meaning to your life. Di ba? Our ikigai is different for all of us, but one thing we have in common is that we are all searching for meaning. Di ba? Yung iba, hindi natin alam kung bakit ba tayo nabuhay, ano ba yung meaning ng buhay natin. Yan, yun, malalaman yan. Kung gusto niyo rin, pwede niyo rin basahin yun, yung kung sino mo mahilig magbasa ng libro, no? Yan. Pinapabasa din kasi sa akin yun ng mentor ko, yung Ikigai na libro. Ayan, so number 5 na tayo, no? Tapos na tayo dun sa ano. Number 4. Yan, yung mga being comfortable. Comfort zone. Yan, dapat nagtatry din tayo ng mga bago. Example, sa business. Iba-iba rin kasi ang tao, no? And try different approach. Iba-ibayin yung atake nyo, iba-ibayin natin, di ba? Kung hindi gumana, pero iba-iba kasi. Pero pwede kasing sabihin ko, may na-invite ako, ganito yung gumana. Then sa next na invite ko, ganun pa rin ginawa ko, hindi gumana. Pero yun, try new things. Ayan, so yan, kung titignan nyo, di ba? Your comfort zone dito, where the magic happens, nasa labas talaga yan. And yung comfort zone, sabi nga, di ba, yan yung dangerous place. Kasi walang nag-grow daw dyan. Nothing grows there. Then, ito naman yung tinatawag na courage zone sa labas. Nandyan po lahat ng opportunities, wala po sa comfort zone nyo. Yan, overcome yourself. Yan, kung mayroon kayong takot, dapat hinaharap niyan, nilalagpasan. And dito sa business, setting up for failure, ano nyo, dapat normal na, ano, alam nyo na mare-reject kayo, di ba, na masasaktan. Normal yan, eh. Yung kaibigan mo, hindi sasama sa'yo, di ba? Yung family mo, i-reject ka, hindi sasama sa'yo. Normal yan, no? Kahit sa akin naman, nung una, ganyan din, eh. And expected nyo dapat yan para hindi na kayo sobrang masaktan. Oh, ganun po dapat. Kasi yung iba, bago pa lang, hindi na-inform na ganyan pa lang, pwede kang ma-reject or nasaktan, wala na, umalis na. Nag-invite 10, ang umayaw, 11, 11. Coach, paano yan? Pang 11 siya. Hindi niya nakaya eh. Kala niya lahat, ano eh, positive lahat sasama sa kanya. Pag meron kayo na-invite dito na positive, maganda yun, sali agad. Pero pagka yun member na siya, nag-invite siya, negative yung nakausap niya, mahirapan yun kasi positive siya agad. Pero ang alam niyo maganda mapasali dito, yung negative. Bakit? Kasi pag napasali niyo yung negative, naging positive yan. O dumating yung time, member mo na. Siyempre mag-i-invite yan. O pag may ni-invite siya tapos negative yung ni-invite niya, normal kasi siya dati rin negative eh. Then mauunawaan niya. Bakit negative yung ni-invite niya? Kailangan lang palang ipaunawa. Tulad kung paano nyo na-invite yung ni-invite nyo, pinaunawa nyo lang. Kaya naging positive. So alam niya, no? Ayun, so mas maganda may invite dito yung mga negative.
compare sa positive. Pero di ko naman sinasabi na ano, no? Okay din yung mga positive. And kailangan lang matama yung expectation. Tama yung knowledge. Yan, then learn from mistakes and become better. Yan, dapat natututo no, sa pagkakamali. Then, try new things. Try lang ng try. Yan, there is no growth in comfort zone. Yan, wala nga growth yan, sabang ng kanina. So, yan, pwede kayong yan, success is all about taking risks. Yan talaga. Kung gusto nyo maging success no, sa more on sa pagyaman talaga, nagtitake talaga yan ng risk. Hindi pwedeng comfortable ka. Yan, ito lang. Sabi ni isa sa mga ano ko din, no? Mentor ko, dahil mentor ni Coach. Si Marcus Aurelius po. Yan. You have power over your mind. Not outside events. Realize this. O, pag unawaan doon and you will find strength. Hindi kayo manghihina pagka pag na-imagine nyo, imagine niyo lang. Wala kayong control sa ibang tao, hindi nyo control yan. Kahit sino dito, wala akong control sa inyo. Pag kinontrol ko kayo, manghihina ako. Kasi wala akong strength doon eh, no? Meron lang akong control sa sarili ko. Kaya ko mag-invest, ng learnings, knowledge, and i-share, ganun lang. And kung i-adapt nyo or kukunin nyo, nasa inyo na yun. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na, ano, ito, pinag-aralan ko to, ginawa ko, ganito gawin mo, manghihina ako. Nasa inyo yun kung ipapasok nyo. Kung matututunan nyo. Wala akong control sa inyo yan. You have power over your mind. Yun lang, meron lang akong power sa ano ko pag-iisip ko. Not outside events. Realize this and you will find strength. Yan, sabi ni Marcus Aurelius. Ayan, marami yan, no? Yung risk din talaga, no? Dito sa negosyo natin, meron talagang risk na tinatawag. Marami yan, rules, process, review, strategy, analysis, policies, control, improvement, success. Yan, success step by step yan. Hindi naman pwedeng nasa tok-tok ka kagad, no? Parang ano lang yan, rank sa live good. Hindi naman pwedeng diamond ka kagad. Lahat po ng diamond, dumaan sa unrank. Lahat dumaan sa unrank, di ba? Naging bronze, naging silver. Wala pong pagsali, diamond agad. Yan, so ito nga, meron tinatawag na, kasi meron yung iba sa mga scam, no? Yan, sa mga na-scam na dito, no? And, kasi sabi nung iba nag-i-invite, take risk daw eh, no? Siyempre, meron tinatawag na, ano, calculated risk. Paano yun, coach? And, ano, Dior mo, do your own research bago ka pumasok sa isang company. To, siguro naman, bago naman kayo pumasok kay Liquid, inintindi naman, di ba? Kaya nga sa umpisa, meron tinatawag na disclaimer, no, pag sa business presentation. Yan, take calculated risk. If you win, you will be happy. If you lose, you will be wiser. Okay. Yan, risky business. Yan, yung policy daw, risky. Calculated. Ito, yung mga na-scam, nandito yan sa policy risk. Siguro, andito na, hindi ko naman sinasabi na hindi ako na-scam din. No? Maraming beses na rin ako na-scam, kaya ako natuto. Kaya nga ako naging ganito eh. Kaya nga ako tinumibay kasi marami akong dinaanan pagkakamali. And, siyempre, ayaw kong pagdaanan nyo na yun. Kaya tinuturo ko sa inyo to. Marami naman dyan mga sa website na pwedeng tignan no, kung scam yung papasukin. Ang dami ngayon, ingat kayo, no? Yung mga nag-o-offer, lalo yung mabilisang yaman, mabilisang kita. Wala pong ganun, no? Lalo yung mga walang gagawin daw, kikita. Tapos yung mga nag-i-invite sa inyo, no? Sabi, diamond daw sila. Bibigyan kayo ng ano. Una sa lahat, diamond. Tinanong ko, no? Tinanong ko agad, sabi diamond daw siya, ini-invite ako. Sabi ko, ilan yung total team para mag-diamond? Hindi niya ako masagot. Bilak ko agad. In the first place, sayang yung time. Block ko agad, makulit. Pagka gano'n, i-block nyo na kasi sayang talaga yung oras nyo. Yan, taking calculated risk is the first step towards growth. Nakokontrol yan. Kaya sabi nung iba, take risk daw, tapos magtitiwala ka lang sa tao. Tignan nyo muna yung karakter ng tao. Mamaya patalon-talon yan, daming nililipatan, company. Basta may bago, sasalihan. Mali yung karakter. Eh. Oh, kayo ba? Parang maling ganun talaga. Kailangan piliin nyo rin yung susundan nyo. Ito, kay Live Good, makakatulog ka kasi wala kang nilolokong tao. Di ba? Hindi naman sobrang laki ng nilabas nilang puhunan. Yung iba daw, hindi nakabawi. Dalawang trades lang. Share mo na nito, bawi ka na eh. O ang tanong, di ba nakabawi? Bawi na agad. Eh, paano kung nakaapat? O di, or nakasampo, meron siyang 14,000. Yan laki na. Pwede na siya mag 1 year. O gawin mo na lang. Yung iba kasi hindi na uunawaan. Ang tingin agad, nung narinig, kikita, yun lang yung tumatak.
Hindi na inalam kung paano. Yun lang. Hindi na nag-aral, hindi na nag-ano. And kaya nga tayo nagte-training ng ganito din. Para itong ginagawa ko talaga, preparation to, no? Preparation. Yan, so next na tayo, no? Number 6. To, no? Ito yung sa mga dapat nating iwasan, no? Caring what other people think. Iniisip niyo kung ano sabihin ng ibang tao, baka ganito, baka ganyan. And ito lang, meron din ako natutunan, no? Mind your own business. Totoo talaga yan, yung mind your own business. Kasi natutunan ko, no? Yun sa mga na-scam, literally, concern naman talaga ako sa kanila. Na-scam sila. Siyempre, ako kasi na-scam din eh. And yung naramdaman ko, parang gusto kong makatulong, yung wisdom na binigay sa akin, gusto kong i-share, gusto kong matulong sa kanila. Sabi ko, scam yan, wag mo nang try, ganito mangyari sa'yo, ganyan magsasara yan, after ng ganito. After ng promo, wala na yan. Nangyari, nag-scam. Yun, hindi nakinig sa akin, inaway pa ako, ako pa naging masama, no? Yung iba, nag-sorry, sabi ko, sana pala nakinig ako agad sa'yo, di ba? Pinagdaanan ko na yan eh, hindi sila nakinig. Kasalanan nila yun. Labas na ako doon. Ang ano ko lang kasi, sayang. Di ba? Madadaanan nila yung, ano no, kasi madami, no? Madami talaga. Kawawa. Then, ano yun, lack of, sabi nga sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kakulangan din talaga, no, sa knowledge. Ako, ako muntik na 9K na po Coach Christian Bill. Ayan, no? Ingat, ingat po sa, lalo yung mga nanghingi ng, dito wala naman tayo hingi ng malaking pera. Tsaka hindi naman tayo investment. Ingat kayo sa mga investment, more on ganyan yung mga scam. Ang inaano nila dyan, kinikreate nila yung, papalabas nila yung greediness nyo. Kaya bantayan nyo rin sarili nyo. Pag nagigreedy kayo, greediness, lumalabas, scam yun. And urgency, tapos tatakutin pa kayo. Urgency, tapos feeling nyo natatakot kayo, urgency. Ano na kayo, baka pag-isipan nyo mabuti. Ayan, mind your own, ayan, natutunan ko, mind your own business na lang talaga. Hindi naman kasi, wala naman kayong, totally, wala naman akong gain kung makinig man sila sa akin o hindi, pero ako, concern lang. So yun, mind your own business na lang din. Yan, stay focused. Ayun, focus na lang din dito kay Live Good. If you have ideas, do it. Yan, kung meron man kayo naisip na isang bagay, 'di ba, mga ideas, gawin niyo na at least hindi na yan mag-stay sa isip niyo na paano kung ganito, paano kung ganyan. Gawin niyo na agad. Sabi nga ng Nike, 'di ba? Nike, just do it. Yan, so ito, yung mga ito, tandaan niyo rin. Successful people always believe that hate never comes from above. It is always come from below. Kung sino man yung mga nagde-negative sa inyo, hindi naman, tignan nyo muna, successful ba yan? O, hindi naman pala yan, pag nanggagaling sa baba, yan. Di ba, yung mga nagagaling sa inyo, galing yan sa baba. Parang ano yan, crab mentality, hihilahin kayo yan pababa, no? Yan, ano pa? Care about what other people think and you will always be their prisoner. O, di ba, yan nga yun. Isa yan sa mga dapat yung iwasan, no? I-avoid nyo yan. Iniisip niyo kung ano iisipin ng tao. Bakit? tap- Example ako. Isipin ko yung isipin ng ibang tao para sa akin. Di ba? Parang ano na lang, control na nila ako. Magiging prisoner na lang nila ako. Ayan, then to happiness. Fully not caring what others think of you. O yan, dapat wala kang bake. Isipin sa'yo, gawin mo yung live good kasi gusto mo eh. Gawin mo yung live good kasi masaya ka. Gawin mo yung live good kasi dito mo nakikita yung mababago yung future mo. O actually, madami na nga eh. From rags to riches, no? Laki ng kinikita nila, buong family sila. Ayaw nyo ba yun? Hindi, and, yun, magiging masaya kayo nun, yung meron kayong time and financial freedom. Yun kasi yung pinaka-goal din dito eh. Makatulong din. Really not caring what other thinks of you. Ayan, masaya yan. Di yung, di ba, iniisip yung ibang tao kung ano sabihin niya. Then, ayun pa, the greatest prison people live in. Oh, di ba yan, yung greatest prison. Is the fear of what other people think. Ayan, pag-isipan niyo. Yan, so masaya din no kasi ako din iniisip ko din talaga sasabihin ng iba. Bakit? Sabi ko naman, bakit ko isipin sabihin ng iba? Una sa lahat, di naman sila nagbabayad ng bills ko. Di ba? Madami kasing side comments. Pwede nyo tanggapin yung side comments pero nasa inyo kung i-apply nyo o ipapasok nyo sa isip nyo. Yan, parang negative din kasi pag ano. Yan, so next tayo.
Yan, sabi nga dito, no? Ano pa nito? Hindi ko mabasa. The day you stop caring what other people think of you is the day your life begins. Yan, so kung hindi nyo pa yan, hindi pa nagsimula talaga yung buhay nyo. Yan, tag tumigil na kayo, no? Wala na kayong pake sa sinasabi ng ibang tao, mga chismis, no? Sa labas sa inyo. Doon na magsisimula talaga. Nang iniisip nyo talaga ay para sa sarili nyo na, no? Kung ano yung mga dapat gawin, makatulong sa pamilya. Yan, so yan, ito rin. Isa pa. The minute you start caring about what other people think is the minute you stop being yourself. So, yun, be yourself. Kasi hindi ikaw yan pagka iniisip mo lagi, ano sabihin sa'yo ng ibang tao, maganda ba ako, maganda ba yung suot ko. Yun. And the minute you start caring about what other people think is the minute you stop being yourself. Just be yourself. Dito lang. Ito, hindi naman ano eh. Live good. Share nyo lang ng tama. Hindi nyo kailangan mang-hype or mang-loko ng tandi. Just say the truth. Dito, pag member kayo, makakasave kayo. Ang dami ng ano, nung yung nakita niyo yung mga about sa products ni Live Good sa testimonial, ang dami. Meron yung iba, may bukol, nawala. Ang dami ng testimonial. Yan, nila si Coach Janet, nakatanggap yan ng raffle. Yung ano, di ba Coach, yung ano, International Wellness Pack. Ako din, nakatanggap din. Pinadala ko din sa bahay. I think parating na yan. Si Coach Michelle, umorder din yan. Para sa family niya. Guys, kung mauunawaan nyo, ang value po talaga nitong ginagawa natin, health talaga yung paghaba ng buhay. Kasi pwedeng umidad ka ng 80, ang tanong, nabuhay ka ba ng ano or nabuhay ka ng maraming iniinda. Yun kasi yung value, number one yun ha. Yung kitaan dito, yung kitaan, bonus na lang yun. Kasi meron dito mga magsasubscribe kahit wala naman kita. Kasi naiintindihan nila yung value ng pagiging healthy. Yun nga, may nagtanong no, anong pipiliin nyo? Yung kalusugan or yung parang pera. Kasi for me, parang wala nang kwenta rin yung pera pag yung kalusugan mo, napabayaan mo na eh. Ayan, number one din, kaya ka nga nakakagalaw, nakakilos, kasi malusog ka. Hindi ka nakikita ng pera kung meron kang nararamdaman o kung hindi ka na makakilos. No? Kaya mahalaga din po yung kalusugan. Number one yan eh. Ayan. Ayan. So, next na tayo, no? Ayan, so malapit na, no? Number 7 na. Ayan, coach, konti na lang. Yan, doing things alone. Yan, di ba? Yan, dito sa business, ginagawa niyo mag-isa. Kailangan na cooperate. Ayan, if you like doing things on your own and do not expand your social circle, you cannot gain connections to other people. Ako, ang dami ko ng connections dito eh. Yung kahit iba cross lines, hindi ko connections, madami. O, let's example, magtayo ka rin ng ibang negosyo or mga franchise or ibang investment, magtayo ka. Okay ka naman dito kay Lingkod. Pero yung ibang wag yung mga company or MLM din ha. Dapat 1 MLM lang. O, pwede mo silang maging business partner. Kasyoso kasi may tiwala sila sa iyo eh. Tayo ka ng mall. O, pwede mo silang maging, pwede sila mag-invest sa iyo. Ayun, lalawak talaga yung circle niya dito. And yan, success is not a one-man show. It is built on a successful team. Yan, dito yung ginagawa natin. Oo. Wag daw lang, hindi yung success, hindi yan lang mag-isa lang. Kayo lang mag-isa. Gagawin natin yan ng sama-sama. Yan, successful team dito, nagbe-meeting tayo, nagbe-training. Yan, team tayo eh. Family din. Yan. So, yan, number 8. Yan, coach, parang bumilis ata. Yan, yung mga mahilig magturo. Di ba? Kailangan iwasan nyo rin po ito. Di ba? Para maging successful tayo sa inaarap. Ituro kayo ng turo. Always pointing fingers. Oh. Alam nyo ba na pag nagtuturo kayo, isang finger lang po yung nakaturo sa kanila. Yung tatlo, kanino nakaturo? Yung tatlo nakaturo sa atin. Kung ikaw, kung nagtuturo ka, sa'yo nakaturo yan. Hmm. Ayan yan, no? Others, you. Ayan, and dito sa business, kailangan take ownership. Ano man yung mangyari sa inyo dito, hindi yan kasalanan ng upline mo. Hindi yan kasalanan ng downline mo. Kasalanan mo yan. Ako, ganun, hindi ako naninisi ng iba. Minsan, ni one time, hindi ko nakita yung sarili ko na nagre-reklamo. Kasi instead na magreklamo, pag 5 minutes ka nagreklamo, di sinayang mo yung 5 minutes na buhay mo. Bawal magturo, baka manuno. Okay, coach. Yan, take ownership. Then, accountability, di ba? Alam niyo naman yung kwento nung, yan, accountability. And 100% responsibility, yan. Hmm.
dapat, sabi nga ni, ano, no, ni Spider-Man, di ba? With great power comes with great power. Ano nga yan? Sabi ni, with great power comes with great responsibility. Di ba? Sabi ni Spider-Man, di ba? Siyempre, kilala yun, yung ad-age. Ad-age kasi yung tawag din. Madalas, alam na yun ng lahat, di ba? Responsibility din talaga. Ayun, yung iba kasi gusto agad, malaki kinikita. Di ba? Gusto yung kinikita ni Coach Red, ni Mentor Jana. Laki ng kinikita niyan mga yan. Diyan bumababa sila ng 50, 80, monthly. Di ba? Minsan, iba pa yung weekly. O gusto natin yun. Ang tanong, yung ano ba, yung responsibility ba, kaya ba natin? Yan, so kung hindi pa tayo ready, ngayon, tinuturo ko, nagpe-prepare po tayo. Kasi maybe, oh, ayun lang, number one, ano rin yun, meron din akong training na, no, and huwag mag-compare. Kung i-compare mo lang yung sarili mo, doon na lang sa nakaraan na ikaw. Ang goal natin, maging better, better and better. Yeah, kung ano naman tayo kahapon, dapat maging better tayo today at bukas. Yan, then stop blaming, no? Yan. Oh. Kasi si Upline, wala pang spillover eh. Kung maintindihan yung spillover, sa, ano lang yan, bonus lang yan. 0.25 cents lang yan. Kung mag-enroll, bago ka kumita ng $25 dito sa business natin, kung spillover, kailangan pa ng 100 na spillover. Eh kung isang spillover pa lang, inip na, no? Kung mag-enroll ka lang ng isang tao, meron ka ng $25 eh. Weekly pa yon o next week sa ulit, di ba $25 ka ulit. Doon yung bibilis, yung monthly mo rin sa pag nag-enroll ka. Yan, yan. So, huwag tayo magturo. Ayan, tandaan nyo yan. Mahalaga yan. Kasi hanggat di nyo pa yan, hanggat naninisi pa rin kayo, no? Hanggat naninisi pa rin tayo, hindi talaga tayo mag-grow. Hindi tayo matututo. Madami kasi na tumatanda, no? Pero hindi nagtatanda. Eh, sorry po. Yan. Oh, no, may mga ganun, no? Kailangan nag-grow tayo, natututo. Wag kayo manisi. Kasi, wag niyong iasa sa ibang taong success niyo. Kasi walang ibang kukuha niyan, kundi kayo lang. Ako, pwede ko ba i-asya to kay Coach Red? Di ba? Hindi naman pwede. Kasi sarili kong pangarap to eh. Pangarap ko to eh. Mas maganda, ikaw yung kumuha. Iba kasing kwento, ano, pag pinaghirapan mo yung pangarap mo, kaysa naman, hmm, ibang kwento pagka ikaw. Kaya mas maganda yung kwento mo kasi, ang kwento mo nun, na-reject ako, dami ko na experience, ganito, naghihirap talaga ako, dinaanan ko lahat. Kaysa naman, may narinig ba kayong kwento, no, nagkwento sa stage? Yeah, nag-business ako, lahat positive. Lahat ng ini-invite ko sumasali. Di ba? Lahat ng gusto ko makuha, nakukuha ko. Mahirap po yun, no? Pagka lahat ng gusto nyo, nakukuha nyo na, magtaka na kayo, baka bigla kayong kunin. Kasi, ang bait sa inyo. Inibigay na sa inyo lahat ng gusto nyo. Di ba? Kukunin na kayo nun pagka ganun. Di ba? O, di ba, wala naman ganun. Lahat ng ini-invite sumasali, wala naman siguro dito. Magtaka na kayo pagka ganun. Yan, and akin lang, take ownership. Yan. Sabi 'di ba 'yun kay Spider-Man? Baligtarin niyo naman yung sinabi ni Spider-Man. Meron ka ng downline, isa, dalawa, kahit isa lang 'yan, kahit dalawa lang 'yan, responsibility po 'yan. Unang-una sa lahat, nananahimik yung tao, dinala mo dito. Responsibility 'yan. O, baligtarin niyo yung sinabi ni Spider-Man. With responsibility comes with great power. Yan, totoo 'yun. Kasi kailangan matuto ka muna. Di ba? Kailangan aralin mo muna yung negosyo. Kailangan matuto ka magturo. Ayan, so yan. Sabi dito, no? It's always the ones with the dirty hands pointing the fingers. Oh, di ba? Ayan, tuturo. Huwag tayo magturo. Hmm. Ano pa? Ay, bakit? Ayan. Number ano na? Konti na lang. Number 9 na. Dalawa na lang. No? Ayan. So, ito yung sinabi kanina ni Coach Henry, yung bawal acne. Yan, yan. Yung gusto, sila lagi bida. Sila laging sinasamba. Alam na nila lahat. Naku, matakot na kayo. Pagka alam nyo na lahat, naku, ibig sabihin yan, ito sa mga alam na lahat, hindi na kayo nag-grow. Hindi na kayo mag-grow, promise. Pagka alam nyo na lahat. Ako, ganyan din before, no? Acne din, no? Hindi ka na mag-grow talaga. Kailangan, ano ka, willing to learn. Meron kang GLLA. Yan. Patype nga ng GLLA. Yan, anong meaning ng GLLA? Patype nga po ng GLLA. Yan, sa mga gising pa, no? Baka yung iba, naka-off cam lang, pero nahilik na pala. Ayan, so, sa mga gising pa dyan, patype ng GLLA, no?
Alam niyo naman meaning ng GLA, di ba? Ayan, good learning and listening attitude. Yeah. Ayan, kailangan meron tayo GLLA. Yan, Coach Sopay. Yan, meron talaga tayong GLLA. Dito kung tingin nyo, tinatamaan kayo talaga ano, para sa inyo. Hindi po. Unang-una, general to, wala pa akong binabanggit na pangalan. And training po talaga, dyan talaga training, dyan talaga kayo tatamaan, dyan talaga kayo masasaktan para mabago, no? And kung, dito naman, pag nagtuturo naman ako, ano eh, ako talaga pag nagtuturo, be an open mind lang. Then, ang advice ko rin sa lahat, ano, be a student, be a student, not a follower, no? Ako, nagtuturo lang naman, kung tingin nyo hindi totoo, hindi tama, pwede naman ko, pero kung tingin yung ano, pinag-isipan nyo, apply nyo, try nyo, then, siyempre, matututo kayo. Yan, ayan, tinype ni Coach Red Ross, di ba? Good learning and listening attitude, GLLA. Yan, no, salamat sa mga nagpa-participate, no? Yan, bawal acne. Yan, always seek the knowledge and wisdom from others. Oh. Mas mapapadali kasi, no, pag nagtatanong lang din kayo, no? Mas mapapadali. And wisdom na yun kasi na-experience na nila, meron na silang knowledge. Na-experience nila, then wisdom na yun. Yan, then, to, be learn it all, not know it all. Oh, di ba? Wala, natututunan nyo lahat, hindi lang alam. Magkaiba po kasi yung alam natin sa meron tayong natutunan. Magkaiba yun eh. Yung alam ko na yan, pero di mo naman in-apply. Alam mo na yan, pero wala ka naman natutunan. Magkaiba yun. Ayan. So, ito, alam niyo, isa rin to sa mga sikreto din ng mga mayayaman, no? Isa rin to, no? Kung maano nyo lang yun. Tatanong sila pag di nila alam. Hindi yung di mo na alam tapos magdedepensa ka pa. Pag di mo na alam, tanong ka. Ayun nga yung pinakamabilis eh. Sino ba yung nangyari? Ako din, hindi ko alam. Nagtanong lang din ako. Mas mabilis. Hindi ka na may stress mag-isip. Nga, nakalimutan mo, itanong mo. Coach, magkano ba kikitain pag may na-enroll ako? Hindi mo maalala, nag-isip ka pa. Tanong mo lang, pwede naman. Pero wag naman lahat itatanong. Pero isa yan sa mga character traits, mga ano, isa yan sa mga ano ng mga may. Oh, lagi sila nagtatanong pag di nila alam. Always ask if they don't know. Yan, those who think they know it all have no way of finding out they don't. Yan yung mga alam na. Yan, ako alam ko na. Pero totally, di ko talaga alam. Di ba? Hindi ko na malalaman yung kasi sa isip ko alam ko na. Hindi ko na malalaman, hindi na ako mag-question. Ayan no? Those who think they know it all have no way of finding out they don't. Yan. Watch, listen, and learn. You can't know it all yourself. Anyone who thinks, no, kahit sino man, anyone who thinks they do is destined for mediocrity. Mediocrity, yung parang, ano yung mediocrity? Parang ano lang, kataptaman lang. Yung simple, ano lang, ganyan lang, normal lang, ganyan. Hindi na yung destiny niyan maging ano lang, ano lang, may kaya lang, parang ganun. Kung kaya mo naman maging mayaman, why not? Di ba? Maging successful, why not? Kung kaya mo naman maging diamond, why not? Oh, wag ka mag ano, wag ka mag settle, no? Wag ka mag-settle lalo sa blessings, no? Binigay lahat ng blessing nasa lupa eh. Nasa atin na lang kung paano natin kukunin. Yan si Donald Trump pala nagsabi niyan. Yan, ito pa kay Stephen Hawking. The greatest enemy of knowledge is not ignorance. So, hindi daw yung ignorance. It is the illusion of knowledge. Kala natin alam na natin, pero illusion lang pala na alam natin. Yan, so dito tinuturuan talaga na bawal acne talaga. No? Ito talaga yung pinaka ano dito. Iwasan yun yung mga dapat iwasan. No? Para maging successful sa hinaharap. Ayan, when you remain teachable, yan. Kung nananatili tayong magpapaturo, no? Kasi yung una, bago lang tuwing umpisa lang nagpapaturo, pag dulo, hindi na talaga. When you remain teachable, your potential is almost limitless. Kaya pansin natin, minsan bumabagal tayo kasi hindi na tayo nagpapaturo. Hindi na tayo teachable. Dapat ano yan, manatili yan, yung pagiging teachable. It's what you learn after you know it all that counts. Oh, di ba? Yan lang yung ano, counts. Ito, nabasa ko to sa ano, may binabasa kasi ako about kay John Maxwell naman yun. All about leadership naman yun kay John Maxwell. Kung gusto niyo matuto ng leadership, kay John Maxwell kayo man. Kasi siya yung nagsabi ng ano eh, once a true leader said,
knows the way. Di ba? Alam yung daan, knows the way, goes the way, pupuntahan yung daan, and shows the way. Papakita yung daan. Yun yung mga leader talaga, no? Yung leader, hindi yan nasa ulian. Lagi yan nangunguna. Yan. Yan, balik tayo. It's what you learn after you know it all that counts. Di ba? Kunyari, alam yung mag, mag-enroll, kikita ng $25, pero alam mo lang, di mo naman, yan, natutunan, or learn, di mo naman ginawa. Yan. So, yan, kailangan na be teachable and depende yan, no? Kung after mo matutunan, di ba, inaral mo din, then trinay mo din, no? Kung totoo ba, ganyan. It's what you learn after you know it all that counts. Yan. So, ito lang din, no? Ito, dapat parang ano din to. Sabi po ito ni Zig Ziglar, no? Be strong, but not rude. O, maging malakas kayo, pero wag naman yung bastos, no? Yan. Be kind, o, maging mabait. O, but not weak. O, pero wag kang mahina, no? Mabait ka, pero parang tinitake advantage ka. Maging mabait ka. Pero... Yan, be bold, but not bully. Yan. Yan. Hindi ka dapat nang bubully. Maging bold, pero hindi bully. Yan, be humble, but not timid. No? Be proud, but not arrogant. Magkakaiba yan lahat. Ayan. Be strong, be kind, be bold, be humble, be proud. Yan. Ayan, so ito, tapos na tayo. Number 10, last na. Ito baka meron ditong tamaan. O, again, di ko kayo pinapatamaan. Ito is, nakuha ko lang, inaral ko lang din. So, hindi to galing sa akin, tinuturo ko lang sa inyo. Then, siyempre, yung wisdom ko, knowledge ko, sinishare ko sa inyo. So, ito, baka kasi meron dito, yung pagyaman, inaasa nila sa pagtama sa loto. Kasi, mahirap yun. Alam nyo ba kung gaano lang kalaki yung chance para tumama sa loto? Mababa lang. 40 million over 1. Mas mataas pa po yung chance na tamaan ng kidlat kasi tumama sa loto. Mm. Kasi yung hope lang, no? Kasi may nagko-control lang din yan, hindi mo alam, bino-control lang din pala yan, yung ano. Yan, ito yung blaming, ito yung last, yung sinisisi natin yung swerte, tsaka yung fate. Ano ba talagang itong fate? Yung fate, parang nakatadhana. Yung itinakda, ito yung fate. Kasi merong isang fate di ba? Yung fate na nananalig ka, nananampalataya. Yan, yung destiny, yung destiny, ikaw pipili niyan. Yung destiny nyo dito kay Live Good, kayo pipili. Bakit? Kung nag-quit ka na, di ka na magda-diamond. Wala ka na nag-quit ka na eh. Pero kung nagpatuloy ka, meron kang chance. Pwede kang mag-diamond. Pero yan, kung nakatandaan na talaga sa inyo na wala, mag-quit talaga. Bahala kayo. Ako talaga, nakita ko na maganda talaga ang pwedeng magbago. No? Kaya nga, pinull time ko na to eh. Para mas mabilis akong matuto and mabilis ako makapagturo din no, sa mga leaders, sa mga makapag-share ng knowledge at wisdom. Ayan. Doon na naman tayo sa sa accountability rin to halos eh. Success always starts within you. Sa inyo po yan, hindi yan nagsisimula sa downline, sa app, hindi po yan. Nagsisimula yan sa sarili nyo. Katulad kay Coach Fernan, sarili niya yun, nag-preparation din. Then maybe take niya din dito. And siyempre, destiny, tinuloy-tuloy niya. Tingin niyo kung sa 20 years, tumigil lang si Coach Fernan, di ba? Hindi niya na destiny itong Live Good. Baka wala na siya. Kasi 26 years na siya sa ganitong industry eh. Kumikita siya ng I think 3 to 5 million monthly. No? Madaming kumikita ng malaki talaga dito. Yan talaga magsisimula yan sa inyo. Success always starts within you. Sa inyo talaga. Hindi sa akin, hindi kay coach, sa inyo. Yan, 'di ba? Yan, faith without action is dead. Yung tulad ng sinabi ko na no? Yung faith without action is dead. Yung nagdadasal ka na umulan pero di ka naman nagdala ng payong. Parang yun yan, 'di ba? Nagdadasal ka na umulan. Totoo yan, faith without action is dead. Dasal ka ng dasal na meron nga yun yung memes ata nagdadasal siya na magkaroon ng pagkain parang may nahulog sa kanya pala magtanim ka. Di ba? Then, yan, fate, destiny. Meron pa yan, no? So, yan, medyo malabo lang, no? Kung nakikita niyo mali. Sabi dito si, naman, mentor ko sa talaga to, idol ko to eh. Si Marcus Aurelius. Accept the things to which fate binds you. Diba? May mga, pansin niyo, may mga bagay talaga na nangyayari, no?
Nangyayari talaga yan. And love the people with whom faith brings you together, but do so with all your heart. So, mahalin nyo, no? Kung nare-reject man kayo, mahalin nyo yung, ano, yung failure. Kung nasasaktan man kayo, mahalin nyo yan. Experience nyo yan. Lalo as long as hindi naman fatal, hindi naman ang experience nyo. Kasi magiging kwento nyo yan eh. Diyan kayo titibay, diyan kayo lalakas. Diyan kayo matututo, diyan ka magiging wiser. Oh, ang dami ko na rin pinagdaanan. Lalo kayo, alam ko madami na kayo pinagdaanan. Mahirap lang, yung wala tayong natutunan. So kailangan meron tayong natutunan. So, yun, marami pa, ano. So, if by faith, ito para alam. Kasi yung iba, sinisisi nila, no, sa swerte. Ako, hindi kasi ako naniniwala sa swerte. Malas po yun. Huwag po kayo maniwala sa swerte, malas po yun. Iba pa rin yung ma-action kayo. Kunyari, dito kay Live Good. Swerte ka na natagpuan mo, pero di ka naman sumali. Sabihin mo ba na malas yun? I-decision naman natin yun, kung sumali tayo hindi. Ayan, so, if by faith anyone means the will or power of God, let him keep his meaning but mend his language. For faith commonly means a necessary process which will have its way apart from the will of God and man. Ano daw? Yan, so next time. Yan, meron pa. Madami pa yan. Malapit na, ano? Konti na lang. So, ito pa. I can control my destiny. Ito yung kung ano yung training ni Coach Fernan, yung about sa dalawang itlog. Di ba, merong itlog ng... Hindi pa sila, no? Malapit pa lang sila match. Merong itlog ng agila, meron din itlog ng ano, oyster, no? So, kung alam niyo yung kwento na yun, no? So, may oras pa, wala na oras. Next time na lang ako magkwento. Siyempre, yung iba alam na yun, no? Yung dalawang itlog. I can control my destiny but not my fate. Oh. Kaya nyo, kaya natin control yung destiny. Pero kung ano yung nakatadhana sa atin, nakatakda, hindi na po yun. Yung nakatakda, hindi na yan. Destiny means there are opportunities to turn right or left. Itong live good. Di ba opportunities to? Destiny. Kayo pipili kung mag-quit kayo or hindi, kung magpapatuloy kayo hindi, kung magda-diamond kayo, kayo pipili. Merong right or left. Kayo pipili. Di ba? Destiny yan. Nakokontrol nyo yan. Di ba? I can control my destiny. Kaya niyang kontrolin. Yung destiny, kaya niyang kontrolin. Kasi yung ibang tao, kung ano lang yung ihain ng mundo, yun na lang. Yung sa oyster nga, no? Yung iba, wala namang masama, no? Kung gusto mong yumaman, no? Yung iba, umasa lang sa 15:30 na sahod. Oh. Tapos, yung iba naman, nagre-reklamo sa trabaho nila. Oh, tanong, sino ba nag-apply? Sino ba pumili niya? Di ba? And kung, ayun, take ownership pa rin. Kung ano ka, ayaw mo dyan, yung mag-resign ka. Hanap ka ng ibang trabaho, mas malaking sahod. Kaso, ilan ba ang, ano ba, madalas naman, pagka di ka naman din, ano, no, nakapag-aral, di naman ganun kalaki talaga sahod din. So, choice, kadalasan talaga choice natin na mag-abroad. Yun din naman talaga ako. Nag-abroad din, malaki sahod. Pero, hindi pala no, hindi pala ganun kabilis. Meron talagang mas maganda talaga magnegosyo. Ito din, no, advice ko, ano lang din, isipin nyo. Yung ibang tao, pag nag-resign 60, doon lang sila nagbi-business. Ang goal is mag-business. Magbi-business ka din naman eh. Bakit hindi habang ngayon, habang bata pa mag-business na or habang malakas pa, hindi yung huli na ang lahat. Kasi pag huli na, sayang na eh. Kumukunti na yung oras, kumukunti na yung opportunity. Mas maganda na ang goal naman nila mag-business din eh. Ba't mag-aantay ka pa ng 10 years, 15 years, 20 years bago ka mag-business? Business na agad. At least, mas marami kang may experience. Oh, ganun. Kasi ganun yung mga nakikita ko. No? Mm. But faith is a one-way street. I believe we all have the choice as to as to whether we fulfill our destiny, but our faith is sealed. Oh, nakatakda na pala yung faith. Kung naniniwala ba kayo yung faith nyo talaga, no? Faith nyo talaga na yumaman, no? Or yung mga faith nyo talaga na ma-reject. Kasi kailangan mo ma-reject dito eh. Normal yan. Wala naman nag-business na hindi na-reject eh. And normal, rejection is normal kasi yun lang, pag para mo pala ng taxi, di ka pinarahan, rejection na yun. Sa mga titinda ng balot, normal yan sila ma-reject. Balot, sumisigaw yan sila. Ang tanong, lahat ba bumibili? Hindi naman eh. Ang ginagawa ng balot, continue lang sila sa pagsigaw. Pagdating ng gabi, ubos pa rin yung balot nila.
Ano bang goal ng balot? Magsigaw lang, magbebenta. Di naman niya goal bentahan yung ayaw bumili. Parang ganun lang din sa negosyo natin. Hindi naman natin goal na pasalihin yung ayaw sumali. Ang goal natin, pasalihin yung gustong sumali. Hmm. Turuan yung gustong yumaman. Turuan yung willing mag-attend ng training. Turuan yung gusto, hindi yung ayaw. Kasi meron nag-invite. Coach, ayaw eh. Ano bang ini-invite natin? Yung gusto, yung ayaw. Siyempre, ini-invite natin yung gusto. So, yun, meron tinatawag na right timing, no, right calling. Yun, I believe right calling din dito eh. Nagkataon din sa akin. Nagpe-pray kasi ako that time. Naghahanap ako ng opportunity. Kasi na-realize ko talaga yung buhay na kailangan talaga ng business. Kung gusto mong yumaman, business. Kasi walang yumaman sa employee. No? Kung meron kayong kilala, kakunti lang, hindi lahat. Madalas ang yumaman, pagbe-business. Ayan, so next na tayo para, ayan, so ito, no, medyo, ano lang. Ayan, sabi nga no, sa Chinese proverb says, an invisible red thread connects those destined to meet, despite the time, the place, despite the circumstances. The thread can be tightened or tangled, but never be broken. Yan, sa mga nakatadhana dyan, no? Coach, ba't parang iba yan? Coach, ba't parang iba yan? Ayan daw, kung napanood nyo tong anime na to, yung Your Name, Your Kimi no Nawa, yan. Meron silang ano, red thread. Kahit paglayuin sila ng mundo, ng tadhana, darating at darating yung time, parang babalik at babalik sila sa isa't isa. Yan, coach, parang pag-ibig na yan. Ah. Coach, wala ka ba pag-ibig? Yan, ano yan, totoo yan. Ayan ang sabi dito. Faith and luck are the same thing. O, isa lang. It all depends on how you look at life. Faith, everything happens for a reason. Kung ano man yung dito sinusubok talaga tayo lahat eh. 'Di ba? Na-reject ka, yung leaders mo umalis, 'di ba? Yung downlines mo umalis, yung kala mo yun na pala yung magpapayaman sa iyo, no? Hype na hype pa, power na power. Kala mo yun pala yung magdadala sa sa tagumpay, pero ikaw talaga. And ayun, kailangan mo may experience yun. Para yung kailangan mo, alam mo, kailangan niyo may experience yun. Kung di niyo pa na-experience. Kasi hindi pa namin na-experience eh. At least, di ba, nasabi ko sa'yo, at least prepared kayo. Alam niyo, ay normal pala to. Hindi na kayo yung matagal pa na magdudwell, matagal pa mag-isip, bakit siya umalis? Bakit siya nag-quit? At least alam niyo na, normal pala yun na mangyayari talaga. Kung hindi mangyari, di mas maganda, di ba? Pero yan, normal yan eh. Mara, kasi dito, hindi ka magiging matibay. Hindi ka na, hindi ka nasaktan, hindi ka na, wala kang pinagdaanan. Wala kang kwento, wala kang pinagdaanan. Meron ba kayong nakita libro? O basahin niyo yung libro, lahat ng kwento sa libro, puro masaya. Di ba? Pagbasa mo, masaya ako. Next mong page, masaya ako. Masaya ako. Ang boring basahin ng libro. Ang boring basahin ng libro sa TV lang, sa palabas. Di ba? Sa TV. Di ba? Hindi gaganda yung palabas kung walang kontrabida eh. Di ba? Hindi kayo iyak-iyak dyan pag binubugbog na yung bida, pag walang kontrabida. Ganyan din ang buhay talaga. Merong downside, merong upside. Di ba? Merong, merong masaya, merong malungkot. Ano yan? Ano yan, normal talaga yan. Ano yan eh, law kasi yan eh. Law yan eh, na dalawa. Merong good, bad, di ba? Ayan, and luck. O, yan yung life, luck. Life is what you make it. O, di ba? Kung ano yung ginagawa nyo, yan, yun talaga yung swerte. Hindi yung swerte ka na walang gagawin. Hindi ganun. Swerte ka kasi ginawa mo. Yun yun. Oh, life is what you make it. Swerte ka kasi nag-enroll ka. Swerte ka kasi nag-attend ka. Swerte ka kasi nag-training ka. Swerte ka kasi nag-grow ka. Yan. Yun ang hindi yung swerte ka, may nalaglag sa yung 3 million o 5 million. Wala na. Yan yan. So, ayan. Meron pa. I say luck is when an opportunity comes along and you're prepared for it. Ayun talaga yung swerte, no? Preparation. Yan. So, yan, coach. Pwede ma-share, no? Yan, coach. Please, di nakasabot sa training. Sige, coach Margie Abiliar. Merong ano, no? Merong record. I-upload ko na lang din sa YouTube tulad nakaraan, no? So, yan. Shout out sa 20 million, ano, no? 20 million participants. Yan, no, sabi dito, I say luck is when an opportunity comes. So, tingin nyo ba masasabing swerte si ano? Sino bang mga mentor apply natin dyan? Coach Fernan, kasi siya yung ano eh, founder dito eh. Ako hindi. Hindi ko masasabing swerte siya. Maraming nauna kay Coach Fernan.
'di ba? Kaya itong negosyo natin dito una-unahan. Dito una-unahan kung hindi una-unahan kasi kung papansin niyo, yung metrics, meron yan limit. Ang limit ng metrics nasa ano lang yan, 800 to 900,000 monthly pagka diamond ka. Yun yung limit, 65,000 2 by 15, yun yung limit. Ang ano dito, gaano ko rami yung direct mo. Yun yung kasi yung direct wala naman limit yan eh. Yan ang walang limit yung direct. Yung sponsor, pinadala mo dito, yung gaano kadami natulungan ng tao. Ayan, hindi ko masasabing swerte si Coach Fernan. Ang masasabi ko lang, meron siyang preparation. Kasi for me, ang meaning ng success, narinig ko rin sa mentor ko, preparation, meeting, opportunity equal success. Yun yung masasabing swerte. Luck. Kasi nakapag-prepare si Coach Fernan opportunity. Prepared siya, 26 years, tapos dumating yung live good. Oh, opportunity. Then nag-meet, then success siya. Yun yung matatawag na yung iba. Ang iba, no, ang sinasabing luck kasi hindi na nila maintindihan. Yun na lang pinakamabilis na term. Sabihin, swerte kasi yan eh. Hindi, minsan, hindi na kaya ng understanding nila. Kaya ang sinasabi ng tao, swerte kasi yan. Kung nag-quit si Coach Fernan, hindi siya prepared. Tingin nyo ba swerte siya? Hindi. Yun lang sana, yun, naintindihan natin na opportunity, yung preparation. Preparation equals opportunity, plus opportunity, nagsama yan, equals success. No, ito, tingin nyo ba na, example, tingin nyo ba yung tumaya ng loto, swerte? Unang-una sa lahat, kung di siya tumaya, hindi siya tatama. Di ba? Ano pa rin yun? Preparation, nagbayad siya eh. Opportunity, may loto, nagbayad siya. O meron pa yung senaryo, di ba? Kunyari, naglalakad kayo sa isang street, then merong poste. Naglalakad kayo sa isang street, tapos merong poste. Merong mga ibon sa ibabaw. Tapos pagdaan mo, natayan ka ng ibon sa ulo. Ayun, matatawag mo ba din na malas ka? Or hindi ka lang nag-ingat? Ayun, try to imagine or try to understand yung binibigay kong senaryo kasi maiintindihan nyo yun. Naglalakad ka sa isang street, then merong postes, then may mga kable, may mga ibon. Tapos paglakad mo, natayan ka ng ibon sa ulo. Matatawag mo ba na malas ka or hindi ka nag-ingat? Hindi yun malas. Hindi ako naniniwala sa malas. Kasi yung iba naniniwala malas. Ang sabi, malas daw yung pusang itim. Pag may nakasalubong ka ng pusang itim, malas daw yun, wag ka nang tumuloy. Tanong ko sa inyo, anong kinalaman ng pusang itim? Anong kasalanan niya? Bakit siya naging itim? Hindi po yun totoo. Huwag po kayong maniwala sa swerte, malas po yun. No? So, yun lang no, ang gusto kong yan. Yun lang, balik tayo dun sa street. Lumakad ka. No, natayan ka ng ibon. Natayan ka ng ibon sa ulo. Nagsisi ka na. Sabihin mo na that day, malas. Sabihin natin that day, malas ka. Next day, another day, dadaan ka ulit doon. Tingin mo ba hindi ka na mag-iingat? Tingin mo ba hindi ka magpe-prepare? Hindi ka pwede dadaan ka na sa kabila. So, hindi ka malas. Ibig sabihin lang, alam mo na mangyari yung isang bagay. Alam mo na may mga ibon doon. Kasi pag tingin mo sa taas ng unang araw, ay may ibon pala. No? Kasi hindi ka pa prepare. So the next day, pangalawang araw, pagdaan mo, hindi ka na matayan ng ibon kasi sa kabilang street ka na dumaan eh. Di ba kalsada? Sa kabila ka na dumaan, safety. Yun po yung malas tsaka swerte. Hindi po totoo yung malas tsaka swerte. Ikaw gagawa niyan. Ikaw gagawa ng malas mo tsaka swerte mo. Ikaw gagawa niyan. Oh, kasi mayroong gano'n inaasa mo. Walang mangyayari. Ilang taon ka na umaasa sa malas at swerte. Kung sa trabaho na lang, kung di ka ba nag-apply, swerte ba na matatanggap ka? O in the first place, nag-apply ka. Yun po yun. Yung nagsasabi lang ng swerte, swerte yan si Coach Fernan, hindi po nila naiintindihan. At least alam nyo na, no? Naiintindihan nyo na, no? Na preparation pala plus opportunity equals success. So ito, nandito tayo sa opportunity ni Live Good. Tanong, gano'n na ba katagal ang Live Good? Bago pa lang. Meron nga ibang company, 40 years, 20 years, 18 years. Di ba? Ang ginagawa ko sa atin, ako rin ginagawa, preparation. Marunong ka na ba mag-present? Alam mo na ba yung 5 fingers? Alam mo na ba yung 4 pillars? So kung hindi pa, wag mo nang pera agad, no? Gawin nyo lang kung ano yung tinuturo na ano. I-apply nyo lang. Then, pag mag-share kayo ng opportunity, excitement, then hindi yung kailangan maging sobrang galing. Pero wag naman yung hindi kayo nag-grow, natututo.
Attend ng training. Alam nyo, kaka-attend ko ng training ng Live Good Business Presentation. Hindi ko alam, kaya ko na palang i-explain. Kaka-attend ko lang. Basta ano ka, teachable, nakikinig ka talaga, 100%, focus ka. Hindi nyo namamalayan na, ay tapos na pala ako. Hindi nyo namamalayan na marunong na kayo. Hindi nyo namamalayan na malayo na pala yung narating nyo. Hindi nyo namamalayan na, hindi yung pera lang no, pagka hindi sumali ni-invite. Ayoko na. Hindi sumali. Oh, yun, ganun. So, yan, no? So, tapos na rin ako, no? So, for that, ayun, sana, no? Ayan, i-hope, stop sharing muna ako, no? So, titignan ko yung mga gising pa na nakinig talaga, no? So, for that, and sana, no, yung marami, no? I hope na marami tayong natutunan about din sa mga na-share ko, no? Ano yun? Preparation yun. Di ba? Alam nyo na kung bakit preparation yung tinuturo ko sa inyo. And alam nyo na bakit sobrang halaga ng personality development. And alam nyo na kung bakit kailangan na bawal acne, kailangan nag-grow, nag-i-improve. And alam nyo na bakit kailangan na wag pala sobrang gastos, kailangan na monitor din pala yung lumalabas, tsaka pumapasok na. Pero madami, no? Tapos kailangan natin na hindi pala dapat tayo people pleaser, di ba? And kailangan pala hindi natin inaasa sa swerte at malas yung buhay natin. Oh. Kasi wala. Again, wag po kayo maniwala sa swerte, malas po yun. No? Kasi enough for that, no? Binabalik ko na sa akin napaka-gwapong partner, host. Yan. Isa sa mga ano to, mga leaders din talaga na grabe din ang sipag, no? Yan, kahit na inaantok na, nag-ano pa rin, nag-aate, nakikinig talaga, no? Yan, binabalik ko na kay Coach Partner Henry Gulliem. Yan, Coach, take it away. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Maraming salamat, Coach. Ang daming learning. Iba talaga yung ano, nag-research talaga. Daming nasishare sa mga ano, sa mga kasamahan natin dito sa negosyo. Saka, ang daming humahabol kanina pagsimula natin. Ano pala? 1,000 tayo kanina. Ngayon, naging 1,900 participant na. Dami, pero hindi naka-on cam. Nagtatago. Ayaw yung maman. Unti pa rin ang nagano. Ang gustong yumaman. Kasi nagtatago sila, tinataguan nila yung grasya. So, ang ating marami tayong ano, napupulot na learning dito kay Coach Christian na ano, na nisishare sa atin. Ang kulang na lang dito sa atin is ano, i-apply natin yung mga natutunan natin. Learn and apply. 'Yon ang dapat kasi pag di natin na-apply, nakakalimutan, lalong-lalo na hindi tayo nagtitikno. Wala. Pagpasok sa ano, pagpasok sa tainga, labas sa kabila. Dapat i-apply natin para ano, lagi nating maalala yung mga learning natin. So, ipasa ko na kay ano, kay Coach Redros, baka may dagdag po si Coach Redros. Ayan, no? So good morning, no, sa lahat, mga partners, no? Good morning po sa lahat. Alam ko, morning na din si Middle East, eh. No? Madaling araw na ba sa Middle East? Ayan, so good morning po sa ating lahat, no? Once again, this is Coach Red, no? Magpakilala lang ako kasi may mga bago dito. Hindi pa ako kilala. Ayan, by the way, I'm Coach Red Ross. Ayan, tubong Cebu po ako. I'm 38 years old. I'm a single dad with 3 kids. OFW for 8 years. Then currently, nandito sa Sydney, Australia, nagtatrabaho. Background ko po, I am a electronics technician. Ayan. So, graduate po ako ng BS IT. 4 years po ako nag-aral, no? Bachelor. Major in electronics technology. So, aking skills po is, siyempre, nagtrabaho po ako sa Sharp Philippines Corporation for 14 years, no? Nagiging senior technician po ako ng Sharp Philippines, Iloilo branch. And then I decided mag-abroad po. Nag-Riyadh po ako. 2 years po ako sa Riyadh, Saudi Arabia, 2016 to 2018. And then nag-exit ako dahil nga sa yun, nagiging single kasi ako nung dumating ako ng Saudi. Nagiging single kasi. Sumakabilang bahay kasi yung asawa ko. Ayan. So, ayun. So, naghiwalay kami. At napabayaan yung mga anak namin kaya umuwi ako. Um, so, isip natin kung na ano ko yung naalala ko yung sinabi ni Coach Christian, no, nung about sa malas at ano swerte. Kasi dati ganun ako eh. Kung malas naman,
nagpunta ako ng Saudi, minalas ako kasi doon nawasak yung pamilya ko. But you know that habang tumatagal kasi ako dito sa ganitong industry, na-realize ko talaga na totoo yun, no? Walang malas at swerte talaga. Walang malas at swerte. Yung swerte na natrabaho yan. Yung malas, resulta din yan sinagawa mo. Kumbaga kung kulang ka lang sa preparation or kumbaga lack of knowledge. No, so, but doon nga, 2 years ako doon sa Riyadh. Exit ako kasi inalagaan ko yung mga anak ko within 1 year. Then, yun, pinalad na makapunta dito sa pinalad na makapunta sa isa sa magandang country, no, nandito sa Sydney, Australia nagtrabaho. But isipin nyo ba na swerte? No. I take action. I do my research para makapunta dito sa sa Sydney. I take a lot of effort. Nung gumawa ako ng paraan. Alam niyo ba, ganun kadali pasukin yung lugar na to? Hindi madali. Di ba? It takes a lot of money, time, effort, knowledge, research, connections, di ba? Hanap ng paraan para makapunta, no? But doon yun. So hindi swerte nakapunta. Kumbaga, pinagandaan, pinlano na mapunta dito. Di ba? So, ito lang, no? Hindi ko na masyadong dagdagan yan. Nasingit ko lang yan, mga partners. Kasi dami ng learnings, eh. Baka, hindi na makasya dyan sa inyong, sa inyong, kumbaga, doon sa cup, no? Punong-puno na yung cup, yung baso, mga partners, no? So, ang isa lang yung masabi ko sa inyo, whatever na, no, whatever na gusto nating gagawin, we need to plan for it. Okay? You need to plan, we'll say, meron kang gustong gawin na mag-improve ka. Yeah. Kanina, di ba? Nandun yun eh. Meron kang gustong gawin, do it. But before you do it, you need to plan for it. You need a lot of preparation. You must have another option. What if ganitong mangyari? Anong pangbala mo? Diba? Ano yung isasagot mo pag negative yung result? Anong mo, kumbaga gagawin mo na pang-iwas doon para mabalik mo siya sa positive result. Kumbaga ganun, we need a lot of preparations. And then the most important is talaga, no, magpa-guide, magpaturo. Yun talaga ay parating inuulit-ulit ng mga coaches eh. Kasi kami kasi napagdaanan namin yan eh. Ngayon, kung meron kang gustong gagawin, napagdaanan na pala ng coach mo yung tinatanungan mo na coach. Yung ganyan na pala ginawa niya dati, at least masabi niya sa'yo, partner, okay yan, pero ganito gawin natin. Huwag literally na ganun talaga gagawin mo. No, kasi mag-guide ka. Kasi hindi mo na mapagdaanan yung mali na napagdaanan ng coach na yon na mali. Di ba mas mapadali ka na mag-improve? So, yan lang yung point ko, no? Magpa-guide tayo, magpaturo tayo, at siyempre magpatulong, no? Magpatulong tayo. Alisin natin yung tinatawag natin na na iniisip natin na kayang-kaya mo, no? Iba nga, we call this network marketing because we call it's a group or family. Hindi mo gagawin mag-isa. Isang grupo, isang pamilya, sabay-sabay nating gagawin. Hindi mo 'to gagawin mag-isa. Kasi pag gagawin mo mag-isa, mabigat talaga. Mabigat o mabigat? Mabigat. Mag-isa ka eh. Bubuhatin mo, buong team mo, mag-isa ka. Di nga, ito 1 kilo nga lang, hawakan mo ng 24 hours, tingnan natin kung di mangangalay ang kamay mo. Di ba? Paano pa kaya? Kung 20 kilo? O 500 katao, 20 katao sa baba mo, hawakan mo mag-isa. No, that's our kumbaga challenge sa ating mga leaders. So in order for you na mas hindi ka masyadong mabigatan, you need to create more leaders. O yan, di ba? Ay, maraming mga leaders. Si Coach Red dati, every Sunday yan, magti-training. Ngayon, nandyan na si Coach Christian. Nandyan na si Coach Henry. Nandyan na si Coach Sobi. Di ba? Nandyan na kayo. So, ganun yun. No? Sa umpisa lang talaga, mahirap partner. But when you overcome that, everything will fall. Okay? Ayan lang, no? So once again, no, this is Coach Red. No, mag-iwan sa inyong katagang. Huwag kayong manghinayang sa mga bagay na hindi nyo makukuha at mawawala sa inyo dahil meron pang nakalaan yung Panginoon na mas nararapat pa at ikabubuti pa para sa iyo.
Yan. Thank you so much, no? Kay Coach Henry sa ating host ngayon at siyempre yung ating trainer, napagaling na trainer, no? Galing ng tandem na to, no? Coach Christian Binluan. Ayan, plakpakan naman natin. Ayan, back to you, Coach Henry. Thank you. Nakamute ka, Coach. Sa hindi po tayo magtatapos, shout out muna tayo. Shout out kay Ginalyn Pudra, hindi nagbukas ng camera. Shout out ko to, Coach, ito hindi nagbubukas ng camera. Ito si Ginalyn Pudra, si partner Jasmine, si partner Maximo Tijano. Shout out kay sa mami ni Christian, si Maria Ganda Sanchez. Si partner Romeo, shout out kay Margie Avilar, hindi nagbukas ng camera. Ayaw yung maman. At saka si Napa-on-cam Coach kami, Lydia, napa-on-cam tuloy. si si Coach Anthony Parado, nag-ano yan kanina, busy siguro. So, basahin na muna natin itong mga comment dito. So, from Aida Tabuhara, daming natutunan po, Coach Christian. Kay Coach kay partner Maximo, ayaw mo mag-income, Coach. Mahiya ata, Coach Henry. So, ayaw daw magka-income. Itong nahihiya, ayaw nagbukas ng camera. At para sa akin, ayaw ko talagang sabihin na malas, Coach. Correct po, plan muna po, Coach. Once naka-plan na, go muna. Di ba, Coach? Tama po ba, Coach Redros? At salamat po pala kay Coach Henry. Maraming salamat din, partner Aida Tabuhara. So, magtapos na po tayo. Mag-prayer na po tayo. So, pwede po magtawag ako ng mag-ending prayer. So, pwede po natin tawagin si Coach Michelle Sandaran. Pwede po ba, Coach, ano natin? Prayer. Busy yata, Coach. Gabi na, ano na kasi? Magtawag ako ng iba kasi di nakabukas si Michelle. Si Coach Anthony Parado na lang ang mag-closing prayer. Wala. Sabi ko kanina, Coach, bawal matulog. Baka Maripahan ah. Good morning, everyone. Closing prayer na tayo. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa lahat. Pinaabot mo ang mga learnings ngayon galing sa mga coaches, lalo na kay Coach Christian Binluan. Ang dami-daming learnings na sinishare niya sa mga participants at sa lahat ng mga nakikinig. At kay Coach Henry Golien, thank you, Lord, na binigay mo sila sa amin na nakapag-share sa mga dapat i-share nila na matutunan sa mga participants. At sa lahat ng mga participants, sana, Lord, bigyan mo pa kami ng lakas, magkaroon ng eagerness para sa pag-join sa mga Zoom meeting para magkaroon ng learnings. Sana, Lord, tuloy-tuloy mo pa rin ang itong ginugol namin sa bawat isa dito sa business namin sa Live Goods. Ito namang upline namin, si Coach Redros, napaka
daming idea na hindi talaga niya ipagkait sa mga downlines niya. So salamat Lord na ibinigay niyo po siya sa amin para makapag-share, makapagbigay learnings. So iligtas mo po kami Lord sa lahat ng mga kapahamakan araw-araw sa bawat hakbang namin. Tuloy-tuloy lang sana ang ginagawa namin na walang abala, walang istorbo. Sana Lord, ikaw na lahat ang bahala sa amin. Thank you so much Lord. In Jesus' name, Amen. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Ayun. Maraming salamat, Coach Janet Arnoco, sa closing prayer. So ito na yung paborito